Magandang araw, muli nating pag-uusapan ang tungkol sa genetics, partikular ang patungkol sa Mendelian genetics. Subalit, mag-focus muna tayo sa iba pang mga mahalagang konsepto pagdating sa salitang genetics. Narito ang allele, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous, dominant at recessive. Ano ang allele? Ang allele ay iba't ibang anyo or version ng isang gene. Halimbawa, may gene para sa kulay ng mata. Ang allele nito ay maaaring brown o capital B o blue na small b. Isang gene, dalawang allele. Isa galing sa nanay, isa galing sa tatay. Ano ang genotype? Ang genotype ay ang kombinasyon ng dalawang allele na nasa loob ng ating cells. Halimbawa, dalawang capital B, isang capital B, isang small b, dalawang small b. Ang genotype ay hindi palaging nakikita sa panlabas na anyo, pero ito ang nagdedesisyon kung ano ang magiging katangian mo. Ano ang phenotype? Ang phenotype ay ang nakikitang katangian o pisikal na anyo. Halimbawa, kung ang isang tao ay may brown eyes, iyon ang phenotype niya. Ibig sabihin, ang genotype ang nasa loob at ang phenotype ang nakikita sa labas. Homozygous versus heterozygous. Ang isang allele na homozygous ay may parehong allele. Halimbawa, parehas capital B. Ibig sabihin, parehong dominant. O kaya naman, parehong small letter b. Ibig sabihin, parehong recessive. Kapag naman sinabing heterozygous, magkaiba ang allele. Magkaiba ang pagkakasulat sa letra. Halimbawa, isang capital B, isang small b, isang dominant, isang recessive. Ano ang ibig sabihin ng dominant at recessive trait? Pag sinabing dominant trait or allele, ito ang malakas. Kapag present ito, kahit iisa lang, siya ang lumalabas sa phenotype. Example, kung may capital B ka at small b, katulad ng sinabi ko kanina, capital B, for example, ay brown eyes, at small b ay blue eyes, ang lalabas ay brown eyes. Ang makikita sa iyo ay ang dominant trait or allele na brown eyes. Samantalang sa recessive allele, ito ay ang mahinang klase ng allele. Natatakpan siya ng dominant allele. Lumalabas lang ito kung pareho silang recessive o parehong small letter b ang mayroon ka sa iyong genotype. So, ibig sabihin, para lumabas ang blue eyes na isang recessive trait, dapat ang genotype mo ay homozygous B, parehas small letter b. Ngayon ay dumako naman tayo sa Mendel's 3 laws of inheritance. Si Gregor Mendel ang tinaguriang father of genetics. Nagsagawa siya ng mga experiment sa garden peas mula 1856 to 1863. At dito niya nadiskubre ang 3 basic laws of inheritance o ang mga batas ng pagmamana. Una, law of dominance. Sabi ng law of dominance, kapag magkaiba ang allele na pinagsama, halimbawa, capital B, small b, ang dominant trait lang ang lalabas. Halimbawa, meron kang purple or dominant trait times white or recessive trait. Purple pa rin ang lalabas sa first filial generation. Law of segregation. Ayon sa law of segregation, bawat gene ay may 2 allele, isang galing sa nanay, isang galing sa tatay. Kapag gumawa ng gametes, for example, egg
or sperm cells, naghihiwalay ang alleles para random kung ano ang mapupunta sa anak. So, wala tayong control kung anong allele ang mapupunta sa atin. Law of independent assortment. Sinasabing dito na ang genes para sa iba't ibang traits ay namamana ng hiwalay sa isa't isa. Halimbawa, ang gene para sa kulay ng mata ay hindi konektado sa gene para sa kulay ng buhok. Kaya't pwedeng iba't ibang kombinasyon ang lumabas sa anak. So, hindi po tayo nagkakapare-pareho ng traits or physical appearance kahit magkakapatid pa tayo, mapero na lang kung kayo ay identical twin. Dahil nga po sa tatlong law na ito. Again, Mendelian's law, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment.